Magandang gabi po sa inyong lahat. Advance happy birthday kay Bishop. Simulan po natin ang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. San Nicolas de Tolentino, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? Di na po, dumaan po ako sa monasteryo ng Carmel para sila'y pasalamatan at sana po isama natin ang kanilang intensyon sa ating mga panalangin. At higit sa lahat, pinaabot po ni Mother Dorothea na ang monasteryo ay bukas sa lahat ng dalaga. Ano po? Baka kayo ay tinatawag magmadre. Ano po? Bukas ang monasteryo para sa inyo. Ano po? At sabi nga ay bukas ang kanilang mga anong tawag doon? Arms to welcome you. Pag tinatanong, ano ba ang katangian ng mga nagiging Carmelite? Ano katangian? Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, isang Carmelita, alam mo daw kung ikaw ay tinatawag sa pagiging Carmelite dahil sa tatlong katangian. Unang-una, malakas kang kumain, malakas kang tumawa, at mahimbing kang matulog. Yun. Ano po? So, kung ganyan kayo, baka iniimbitahan kayong pumasok sa monasteryo. Ano po? Monasteryo. Napakita na po kanina na ang mga alumni po namin, si Father Joel, si Father Mon, si Father Dong, at ang matagal-tagal pong nagkaroon ng agwat, ngayon po ang aming seminarista na galing sa inyo, si Eric Yabot. Ano po? Sana po ay merong mga pumasok muli sa Holy Apostles galing sa kabanatuan. Ano po? Huwag niyong ipagdamot ang inyong mga anak sapagkat sayang ang magandang katedral na pinagagawa kung wala naman kayong pari. Inuulit ko, sayang ang magandang katedral na pinagagawa kung wala naman kayong bagong pari. Ano po? Ako'y nalulungkot kapag sinasabihan ko mga magulang, nanay, ang anak po ninyo pwedeng magpari. Ang sagot kagad ng nanay, wag father, sayang. Alam po ninyo, nakakalimot yun. Pero meron pong mas masakit na sagot. Ano po? Pag sinasabi yung, bakit po sayang? Ang sagot ng nanay, pogi eh. Masakit yun. Bakit? Pangit ba kami? Tingnan nyo nga si Father Noy, guwapong, di ba? O si Bishop. Kung kayo ay pogi, mabait, matalino, madasalin, baka tinatawag kayong magpari. Yung mga dalaga dito na ang boyfriend ninyo ay guwapo, madasalin, mabait, matalino. Sabihin mo sa boyfriend mo, magpari ka. My dear friends, my brothers and sisters, I would like to invite you to look at Advent, not just waiting for a child to come, because that child already came, he has already grown, he has already crucified, died, and has risen from the dead. Hindi na po yung ninyo ang inaantay natin. Ang inaantay natin sa dito ay ang pagsasalubong ng Diyos na tagapagligtas at ako
bilang kanyang iniligtas. Ano pa? Mananabi ako ha, mananabi ako. Sa madalit sabi, ang adbyento na ating inaantay ay kung saan tatagpuin natin ang Diyos na maghuhusga. Maghuhusga. It is the meeting of a man with his judge. Nakalabas na po tayo doon sa konsepto na ang Adbyento ay tungkol lang sa Pasko, mayroong ninyo, di ba, no po? Kasi pag ninyo, cute eh. Cute, di po ba, no? Pero ano ang mukha ng Diyos kapag haharap ka na sa Kanya bilang isang husgado? Ano pa? Alam po ninyo, alam naman ng marami, sabi kanina Father, palagi ka namin pinapakinggan, pinapanood. Ba't inimbitahan niyo pa ako dito? Ano? Hindi ba kayo nagsasawa? Ano pa? Alam ng marami sa inyo na nagdiwang ako ng aking silver anniversary as a priest. At ang isa sa aking panalangin ay hari nawa, abutin ko ang aking golden sacerdotal anniversary. So kung naka-25 ka, 25 pa. Di po ba, na? 25 pa. Kailan yun? Sa aking 86th birthday. 86. So, ang aking pong manalangin, maka-87 man lang ako. Maka-87. Oh, sasabihin nyo, sa 86 naman pala ang sacerdotal nyo, golden, but go yung 87? Natural. Alam nga naman, pag-celebrate nyo ng 50, patay agad, di ba? Dapat mayroon pang 1 year, di ba ba, no? Ay, kung ipapahintulot ng Diyos. Pero, alam po din ninyo, na last year, September 17 to be exact, ang sacerdotal anniversary ko ay September 19. September 17, Sabado. 2 days before my anniversary, my 24th last year, alam nyo ako'y na-stroke. Na-stroke. Normal ang umaga, nagmisa, napanood na pa ng marami, nagkasal ng alas 3, alas 5, papunta po ako sa Mega Mall dahil may nag-imbita ng dinner, birthday, at habang nagdadrive ako, naduling ako. Naduling. So, tinabi ko po yung aking sasakyan at sabi ko, sandali lang, naduduling ako. Sabi nung kasama ko, sabi niya, baka vertigo. Sabi ko, hindi ito vertigo. Kasi ang vertigo, umiikot ang daigdig. Pag duling, duling ka lang. Ano po? Yung paningin mo lang ang umiikot. Sabi ko, sandali lang. After several minutes, pagmulat ko, lalo akong naduling. Sabi ko, hindi ito vertigo. At sabi kagad na aking katabi, tingin ka nga akin, ngumiti ka nga. Kasi gusto niyang malaman kung tabingi ang ngiti. Kasi kung tabingi, stroke. Ay sabi niya, pantay naman. Pantay. Sabi ko, kaya lang wala nang pakiramdam yung kamay ko. Sabi niya, ha? Tingin ka uli. Ngiti ako. Pantay pa rin. Ano po? Sabi ko, tawagan mo si ganyan para siya magmaneho ng sasakyan kasi hindi na ako makakapagmaneho. Tawagan mo ang doktor, tawagan mo ang kapatid ko, pakisuyuan mo ang gwardiya ng merk ng Pandakan para ilipat ako sa likod. After 15 minutes, buong katawan, wala nang pakiramdam. Binuhat ako ng guard mula sa driver seat, punta sa likod, at sabi niya, Father, kapit. Sabi ko, hindi ko po may galaw ang aking kamay. Sabi ko lang, ang akin po bang
sandalyas nasa paa pa. Para gusto ko lang sabihin sa kanya, wala nang pakiramdam ang aking paa. Hindi mo na maihakbang. Hinihila ka na. Hinihila ka na. But what is ironic, 3 weeks before the stroke, ako po ay nagpa-blood test at magandang resulta ng blood test. Magandang resulta ng blood test. Sabi ng doktor, you're so healthy. Oh, grabe, healthy daw. Ano pa? Iyan, stroke. Kaya simula noon, hindi na ako naniniwala sa blood test. Ano pa? Huwag kayo masyadong kampante. Hindi porke walang nakikita sa blood test, okay kayo. Ano po? Ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Pagkatapos naman ito, matutulog na kayo, ako'y uuwi pa. Malayo pa ako, ano po, ha? Huwag kayong pahara-hara mamaya, pauwi nyo ako, ha? Sabi ng gwardiya, saan ka galing, Father? Manila. Ay, ang layo! Oo. Ha? Matutulog kayo mamaya. Di po ba, no? Anong isang katotohanan? May kapangyarihan ka na mamili kung kailan ka matutulog, anong oras ka matutulog, saan ka matutulog. Tama po ba? Pero wala kayong kapangyarihang magising bukas. Kaya makinig kayo. Ano po? Baka ito nang huli. Ano po? Ha? Baka ito nang huli. Ha? Ha? Doon po sa Greenbelt, meron po kami dating Bible passages na nakalagay sa ball. Pag nagpapamisa, kumukuha yung mga nagpapamisa, titingin, yung iba ko kumuha 3. Mamimili. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Tapos, ay, ito talaga message ni Lord. Ito. Pinili yung maganda. Ano po? Ha? Namimili tayo ng mensahe. Ano po? Kaya sabi ko sa opisina, sabi ko, pakisama mo nga ito, pakisama mo itong passage na ito. Ha? Ano yan, Father? You fool, I will take your life tonight. Diba? Tingnan natin kung anong pakiramdam mo. Pag nalaman mo na hanggang mamaya ka na lang. Diba? Inuulit ko, you have the power and the freedom to make a choice where to sleep, when to sleep, but to wake up in the morning is not yours. Is not yours. That is a reality that many of us failed to accept. Marami nagtatanong, Father, kailan ang end of the world? Ang sagot ko doon, huwag mong problemahin yun. Dahil namatay ka, end of the world ka na. Hindi po ba? Bakit kailangan nating sabay-sabay? Hindi po ba? At pag kayo tinanong, ang alin? Sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Gusto nyo bang nalulunod? Gusto nyo bang nasusunog? Gusto nyo bang nabangga ng truck? Anong gusto nyo? Nadagana ng building? Nag-crash ang aeroplano? Ano pa? Nalunod ang cruise ship? Pili na. Nakikinig ang Diyos, pinapapili kayo. Feeling nyo, di kayo mamamatay? Aba, alam ko na sagot ninyo, katulad ng marami. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama na? Bakit? Para wala nang hirap. Para wala nang hirap. Ang akin pong yumaong spiritual director, Father Ben Carlos, minsan wala po siya sa breakfast at sinundo ko siya sa kwarto. Bakit wala siya sa breakfast? At pagbukas siya ng pinto, nagulat ako kasi bihis na bihis ang butihing pa. Bihis na bihis. Ano ibig sabihin ng bihis na bihis? Naka-black clerical, naka-Roman collar, naka-suit, naka-black pants, naka-medyas. At sabi ko, saan ang lakad ninyo?
Saan ang lakad ninyo? Hindi kayo kumain ng breakfast, may lakad pala kayo. Sabi niya, wala akong lakad. Oy, ba't kayo bihis na bihis? Sabi niya, kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para ano? Para pag nakita ka, at least decente, di po ba, na? Kasi mahilig tayong matulog na ang damit natin ay gula-gulanit, di po ba, na? O, hindi bihis siya. Ay, hindi siya kinuha. O, di ba? Ay, sabi tayo na, mag-breakfast na tayo, di kayo kinuha, hindi pa ba, na? Gusto natin kunin tayo habang tayo natutulog. At yun ang panalangin ng marami. Ito ngayon ang nakakatakot. Ang alin? Sa misa, may mga namamatay na. Ito nakakatakot. Dahil ang panalangin, kunin ako ni Lord habang natutulog. Sa misa may namamatay na. Bakit? Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Pagkakataon para kunin ni Lord. Diba na? Kaya huwag kayong tulog ng tulog sa misa. My dear friends, my brothers and sisters, look at the faces of Christmas. Look at the faces of Christmas. Nung tayo maliliit, ang mukha ng Christmas ay panahon para manghingi. Ang Christmas ay panahon para tumanggap ng regalo. Hindi po ba, na? Lahat na lang minamanuhan. Ay, mano ka, Merry Christmas. At pag ikaw ay tumatanda, nagbabago ang standard ng regalo. Hindi na ordinaryo, di po ba, Yung mga anak ngayon, nagpaparamdam na gusto nila iPhone. Mayroon pa mga anak na ayaw kumain kung hindi sila riregaluhan ng iPhone. Di ba? Ano sabi ko? Huwag kayong mag-alala, magugutom din yan. Di ba ba? Gusto nyo ng bagong iPhone. Bakit? Nagbabago ba ang kausap ninyo? Hindi naman, parehas din. Di ba? At pag tayo na may tumatanda, hindi naman mahalaga kung bago ang cellphone. Di po ba? Dalawa lang ang mahalaga sa matanda. Ang alin? Malaki ang letra at malakas ang tunog. Diba? Dati nagagalit ako pag ako'y nagmimisa, mayroon nagre-ring. Nagagalit. Ngayon hindi na. Tanggap ko na. Ang may-ari noon matanda. Hindi alam paano i-silent ng telepono. Di ba ba, Yung bang, ay. Gusto ng bago cellphone, di marunong i-silent, di ba ba, Wala. Tanggapin natin. Tumatanda tayo. At habang ikaw ay nagkakaedad, nagkatrabaho ka, ikaw na ngayon ang mamimigay. Meron ng Kris Kringle, di ba, At pag ikaw na yung nanay, ikaw na manghihingi sa anak para mayroon kang pambigay sa iyong mga inaanak, di ba ba, Kasi wala nang trabaho Ang nanay ko, tuwan-tuwa pag inaabutan namin ng pera kasi yun ang kanyang pangregalo sa kanyang mga apo. Ikaw na nag-aantay. Anong mas malungkot? Pag mas matanda ka na, hindi ka na lang Pasko nag-aantay. Every day. Pag sinabi ng mga anak, may lakad po kami, sama niyo ako, wag na nanay, matanda na kayo, diyan na lang kayo. Di ba? Hindi na sila nakakasimba. Bakit? Hindi sinasabahan ng anak Di po ba, Nag-aantay na sila kung kailan ibibigay ang gamot. Nag-aantay na sila kung kailan dadalhin ang pagkain. Di po ba, At minsan na matatandang ito nagtatanong, alam kaya ng mga anak, buhay pa ako? Di ba? Bakit? Nag-aantay ng dalaw. Ito ang iba't ibang mukha ng Adbyento.
Darating tayo doon. Ang iba sa atin dumating na doon. Di po ba? At huwag nating antayin ang pagkakataon na iluluha natin bagong adbyento ng ating panahon. Sinasabihan ko mga anak, tatanda rin kayo. Manghihina din kayo. At dahil naging malilimuting kayo, sorry for the words, ituturing na rin kayong kasama sa mga tanga. Di ba? Wala na ang dating lakas. Nabibitawan na ang baso. Napapagalitan nyo na sarili nyong magulang. Bakit nyo nabasag? Kasi mahina na. Di po ba? My dear friends, my brothers and sisters, first, I want you to appreciate who you are today. Who you are. Stop worrying for tomorrow. Tomorrow might not come. Ang yumaong Monsignor Montemayor, nung siya'y nag-retire, siyempre, retired na. Madalang na siyang nagmimisa kasi may sakit na. At minsan, sa isang misa niya, nakatulog siya. Nakatulog. Hindi na siya nagbibigay ng komunyon kasi mahina na. Natulog siya habang nag-aantay. At ginigising siya ng sakristan mayor, hindi siya magising. Hindi pa naman patay. Kaya lang, dahil sa sobrang tagal, nag-alisa ng mga tao. Umalis sila ng walang blessing sa misa. At biniro ko ang buting Monsignor. Sabi ko, Monsi, balita ko. Iniwan ka daw ng mga tao. Ano sagot sa akin na matanda? Tamo yung mga yan. Pag ako'y nagmimisa at sila'y natutulog, hindi ko naman sila iniiwan. Diba? Kita kayo sa ambo. Minsan lang ako makatulog, iniwan nila ako. Tatanda tayo. Tatanda tayo. Pare, madre, tatanda tayo. Pagbatang pare, amoy pari. Pag matandang pare, paring may amoy. Ayaw natin, di po ba, ano? Mayroon kayong mga retiradong pari. Ang aking tanong ay, dinadalaw po ba ninyo sila? Hello? Ba't kayo biglang tumungo? Mayroon kayong matatandang pari. Dinadalaw po ba nyo sila? Ang kanila ba mga adbyento ay nag-aantay na lang kung mayroon pang nakakakilala sa kanila? Di po ba, no? Diaper, gamot, di po ba? Ang gustong-gusto nilang regalo, gift certificate, galing sa Mercury. Di ba? Yan ang katotohanan ng buhay. Kahit gaano kayo kayaman, hindi kayo habang buhay na malakas. If we fail to appreciate the moment of our lives, we might be losing a lot of things because we have failed to be grateful. My dear friends, my brothers and sisters, palagi ko po ito sinasabi sa mga nakalipas na araw, it is important that we continue to hope. Without hope, there is no Advent. Kasi kung wala ka ng pag-asa, ano pang inaantay mo? Di ba, ano? Natuto ka mag-antay dahil meron kang pag-asa. Bakit ba yung mga ibang tao tumatalon sa building?
mayayaman naman. Kasi nawalan ng pag-asa. Bakit may mga street dwellers na lumalaban? Kasi hindi sila nawawalan ng pag-asa. Advent is to appreciate the moment. Second, that we continue to hope. We continue to hope. Noong nakalipas na pandemic, hindi natin alam kung hanggang kailan, hindi po ba? Noong una, number lang yan. Patient number. Later on, nagkaroon ng pangalan yung mga pasyenteng namamatay sa COVID. Di po ba? Later on, nagiging kakilala nyo na yung mga namamatay. Tama po ba? Later on, ang iba sa kanila, kamag-anak nyo. At tayo'y alalang-alala. Dahil napakalungkot ang pumanaw nung panahon ng pandemic. Hanggang ngayon, may mga taong nagluluksa dahil nung pumanaw ang kanilang kamag-anak, wala sila sa tabi at nang lumabas, abo na. Di po ba, ana? Hindi mo nga sigurado, abo ba yan ang kamag-anak mo? Sa dinami-dami ng namatay, di po ba, ano? Baka nagkapalit-palit, di po ba? Hindi natin alam. Pero, naitanong nyo ba, bakit kayo buhay? Hello? Bakit hindi kayong namatay? Di po ba? Huwag niyo sabihin, mas banal kayo sa mga namatay. Hindi. Bakit kayo buhay? Yung bang ikaw ay nakalampas sa pandemic, nagdulot ba ito ng pasasalamat? Ang malungkot na kwento, nakaraos ka sa pandemic, ngayon reklamador ka pa rin. Sayang ang Adbyento kung ang alin. We fail to appreciate, and because we have failed to appreciate, we fail to be grateful. And because we fail to be grateful, we lost the hope of a better tomorrow. Kung kayo po ay malungkot, sabi nila, nabubuhay kayo sa kahapon. Kung kayo ay natatakot, nabubuhay kayo sa bukas. Inuulit ko, kung kayo'y malungkot, nabubuhay kayo sa kahapon. Kung kayo'y natatakot, nabubuhay kayo sa bukas. Takot na takot kayo kung anong mangyayari, na hindi nyo naman alam kung talagang mangyayari. Di po ba? But if you live in appreciation, you are living today. Yes, I know. I do not know if I will still wake up tomorrow, but I appreciate the day I have. Di po ba? Ang katotohanan ay kahapon, merong mga taong nagplano para sa araw na ito. May nagplano sa araw na ito, pero hindi na sila nagising. Yan ang katotohanan. Meron akong benefactor na galing sa ibang bansa, tinatanong kung kailan ang misa ko sa Greenbelt, sabi niya, ay, kaya lang magbuburakay muna kami, Father. Magbuburakay. Sabi ko, sige po. Galing yun sa ibang bansa. Wednesday last week, nakatanggap ako ng text mula sa asawa. Sabi, Father, Sunny passed away. Ang una sagot ko kagad, I hope this is not a joke. Kasi, ka-text mo pa lang eh. Sabi niya, hindi po, Father. Nalunod siya sa Boracay. Isipin mo, umuwi ka sa Pilipinas para mag-Boracay, sa Boracay ka pa namatay? Di po ba, ano? Sabi ng pamangking pari, at least he died doing what he liked best.
doing. Ang alin? Yun daw makapaligo sa Boracay. Di ba, no? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. And there are people who plan for tonight but failed to come because they already lost their life. Walang pinagkaiba yan sa akin. Nag-ano ko na maghapon, pero ang buhay ko hanggang 5:15 lamang na September 17. Nung na-stroke ako, nung dinala ako sa hospital, ang sabi ng doktor, sa kaibigan kong doktor, tinatawagan niya, sabi niya, Father Dave might not make it. Ang problema doon, dinig ko. Diba? Kaya tinatanong ko, ano kaya ang itsura ng might not make it? Di ba ba? No? Hindi mo maimulat ang mata mo kasi naduduling ka. Hindi mo maigalaw ang iyong mga kamay at paa kasi paralisado ka na. Might not make it. Di ba? Dumating yung aking doktor. Sabi, ano, nakakarinig pa? Sumagot ako, opo, Dok, narinig ko pa kayo. Para lang sabihin, nakakapagsalita pa ako. Kaya lang, wala na, hindi na gumagalaw. Tinataas, bagsak. Sinusundot, walang pakiramdam. Kasi sinusundot nila yung dali. May pakiramdam po ba? Wala po. Ito po, Father, wala po. Ay, you do not know. Kaya kanina, nagpasalamat ako sa Carmel. Alam ko, isa sila sa mga nagdasal. Diba? Salamat sa mga nagdasal para sa akin. Ano po? Pero, ipagdasal yung sarili ninyo. Kasi ako na-stroke, nakabawi ako. Baka pag ikaw na-stroke, di ka na makabawi. Diba, no? Ha? Hindi mo alam. Hindi mo alam. If you fail to appreciate, then you will fail to be grateful. And the opposite of lack of gratitude is grumbling. Reklamo ka ng reklamo. And because of that, you lose the hope for God. Mahalaga yun. Advent is not simply waiting for the baby to come. We have our own Advent. We continue to hope. We hope on the Lord. Second, as I always say this, you must learn to embrace the mystery that comes with it. That comes with it. After 6 months, nag-usap yung mga doktor tungkol sa akin. Sabi nung doktor na kaibigan ko, oy, nag-conference kami tungkol sa iyo. Ano sabi nila? Wala. Misteryo ka. Di ba? Hindi nila malaman anong nangyari. Sabi ko, wag na nating bigyan ng solusyon. Misteryo pala, hindi pa ba, no? Ano sabi ng doktor na nagsabing, he will not make it, he might not make it, nung nalaman niya na nagagalaw ko na yung aking kamay at paa? Sabi ng kaibigan kong doktor, alam mo bang si Doc, nagsimba? Sabi ko, bakit nagsimba? Ay, hindi siya makapaniwala na ikaw ay nakakagalaw na. Ano sabi ko sa kanya? Kailangan ma-stroke ako para magsimba siya uli? Kailangan nyo ba? Kailangan nyo ba ng milagro? Di ba? Oh. Parang ganyan, umuulan. Alalang-alala kayo. Paano kaya ako uuwi? Umuulan. Di ba? Kasi wala kayong payong. Tama po ba? Di ba totoo? Huwag niyong isipin yun. Baka hindi na talaga kayo uuwi. Di ba? Or, why worry of things when you are not in control? Bahala ang Diyos dyan. Alam naman ng Diyos na uuwi ka. Ano sabi? Pag pinatalong ka ng Diyos sa bundok,
Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Ano yon? Bibigyan ka ng pakpak para lumipad or sasaluhin ka niya para hindi ka mahulog. Pag umuulan na ganyan, anong pwedeng mangyari? Meron ka kamag-anak na magdadala ng payong o titigil ang ulan? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Punong-puno tayo ng alala na sa tinagal-tagal ng Diyos sa buhay ninyo, itinaguyod kayo. Tama po ba? Dami ng pagsubok na dinaanan ninyo. Sa kapirasong ulan, nag-aalala kayo? Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Di po ba? Yun ang malungkot na kwento. Nakaraos ka sa pandemic, sa konting ulan, nabubulabog ka. Hindi ka ba nahihiya sa Diyos? Bakit? Pag nabasa ka ba, gremlins ka? Alam mo ba yung gremlins? Hindi nyo napanood yung sining yun? Ha? Pag nabasa ng ulan, dumadami. Di ba? You of little faith. Di ba? Kaya nga, alam mong may pag-asa, merong misteryo, pero marami ang nangyayari, hindi ayon sa iyong kagustuhan. Ano sabi? Matuto kang magdasal. Matuto kang magdasal. Sabi nga ng santo, yung effort na ginagamit mo para magreklamo is the same effort you use to pray. Why not pray rather than worry? Di po ba, na? I hope you learn. When you are tempted to worry, then pray. Then pray. Sinadya ng Diyos na umulan para may halimbawa tayo sa gabing ito. Di po ba, ano? Masyado kayo nag-aalala. Diyan lang kayo. Ako sa Maynila pa. Mahiya nga kayo. Di ba? Ano yung pang-apat? Palakpak kayo na palakpak. Ano po? Ano yung pang-apat? That you will learn not to limit God by your own limitations. Don't limit God by your own limitations. Ano ibig ko sabihin? Nung binuksan niyang Easy Text, si Bishop Sok nasa Bataan nun, iniimbitahan kaming mag-adapt ng parokya habang nagkakaroon ng retreat yung mga pari nila. Ano po? So, magbo-volunteer ako for 1 week. 3 parokya, 4 na parokya ang hawak mo. Mimisahan mo yan araw-araw. Kung may patay, mimisahan mo. Kung may pakumpisal, magpapakumpisal ka. Kung may blessing. 1 week. Ano pa? For the love, Bishop Sok. At first time na nakadaan ako sa Easy Text, walang traffic, walang kasalubong, walang speed limit. Ay! Ang saya-saya! Kaya, ang takbo mo, ang bilis. Ang bilis ng takbo namin. Ano po? At napansin ko, 140 ang takbo ko. 140. Ay, nung nakita ko 140 na, nag-minor na ako. Ano po? Sabi nung kasama ko, seminarista, Father, kaya pa. Ano kaya pa? Kaya natin mag-150. Kaya na sasakyan mo. Ang nasagot ko sa kanya, kaya na sasakyan ko, pero di na kaya ng dibdib ko. May limitasyon ba yung sasakyan? Di ko alam. Pero pagkamisan yung dibdib mo, di na kaya. May limitasyon ba ang Diyos?
Wala. May limitasyon ba ang Diyos? Wala. Pero, ang ating pananampalataya, may limitasyon. Di po ba, ano? What prevents God from creating a miracle in our lives is because we limit Him by our own limitations. Meron kayong bagong magandang katedral na pinagagawa. Di po ba, ano? Nagbigay na ba kayo? Nakikinig si Bishop? Pero malungkot ako. Ang aking kalungkutan ay, pag sinabi, uy, ang ganda ng inyong bagong katedral. Ang sagot kagad ay, ang mahal-mahal, Father, di matatapos. Sabi ko, ha? Why do you limit your dreams by your own limitations? Hindi nyo maabot ang inyong mga pangarap kung kayo mismo magsasabing hindi nyo yan kayang abutin. Di po ba? Pag ako po ay noon nag-apostolate kami, nakikitira kami sa mga pamilya, mahilig ako magtanong sa mga bata, anong gusto mo paglaki? Malungkot ako pag hindi nakakasagot ang mga bata. Dapat may pangarap. Ano pa? At sabi sa squatter ito, sabi nung bata, brother, gusto ko po maging doktor. Anong trabaho ng mga magulang nila? Kami nagkakalkal ng pagpag. Alam niyo yung pagpag? Sa mga restaurant, kinukuha namin yung mga tira-tirang mga tinapon. At pag yung may konting kagat, huhugasan namin yon at piprito, yun ang kakainin. Ano pa? Ay sabi ng bata, ay gusto ko po maging doktor. Ang nanay, basag trip. Sabi ba naman ng nanay, doktor? Kaya mo? Ay nilakayan ko ng mata yung nanay. Bakit? Masama ba mangarap? Di po ba? Pero mas gusto ko yung sagot ng bata. Sabi ba naman ng bata, opo, kaya ko. Kayo, kaya nyo? Why limit God by your own limitations? My dear friends, my brothers and sisters, can you still imagine something worse than the pandemic? Can you imagine? Hello? May kaya pa ba kayo maisip na pwedeng mas malala sa pandemic, sa COVID? Na hindi nyo alam kung lalabas kayo, pagbalik nyo may COVID na kayo? Na hindi nyo alam na habang may COVID kayo, mabubuhay pa kayo? Di po ba, anak? Ang dami naming paring namatay sa COVID. Sa madalit sabi, hindi nakuha sa dasal. Di po ba? May classmate ako na na-intubate. Ilang beses nag-dialysis. Hanggang ngayon nagbabayad ng utang. Dahil sa COVID. Bakit? Magkano nagastos? 2.1 million. Nabuhay ka, may utang ka. Di ba? Pero kayo, ang aking tanong, nagpapasalamat ba kayo? Di po ba? I hope naintindihan niyo ako. You can only hope for Advent if what? If you have faith in a God whom we cannot limit by our own limitations. Madalas nyo po itong naririnig dahil nung COVID, yung aming parokya kung saan ako dating naka-assign, Santa Maria Goretti, nagpapakain kami ng street dwellers. Hindi lahat mahirap yun. Yung iba doon, mga nawalan lang ng trabaho. Yung iba doon, nabaon lang ng utang. At nagtatago sa kanilang mga pinagkakautangan. Hindi sila lahat mahirap.
Pero dahil ayaw nilang umuwi, dala ng kahihiyan, nanatili sila sa kalsada. Kaya nga ang tawag sa kanila street dwellers. Pinapakain sila 4 na beses sa isang linggo. 4 na beses. Yung iba namimili. Pag pinakain mong ganyan, sasabihin, adobo na naman. Grabe. Anong feeling mo sa amin? Ha? Catering? Di ba? Meron talagang ganun eh. Tinutulungan mo, namimili pa. Hindi po ba, na? Pero yung tanong, bakit kayo nagbibigay, Father? Marami ba kayong pera? Ano sagot ko? Nagbibigay kami hindi dahil meron kami sobra, kundi dahil alam namin ang pakiramdam ng walang-wala. Inuulit ko, nagbibigay kami hindi dahil meron kami sobra, kundi dahil alam namin ang pakiramdam ng walang-wala. Bakit yung mga kabataan, marami sa kanila walang pagpapahalaga sa matatanda? Kasi hindi nila matanggap na darating ang araw, tatanda sila. Di po ba? Sinasabi ko yun sa kabataan, Nene, Totoy, hindi ka habang buhay na malakas. Tatanda ka. If you despise the old, someday, justice will come and you experience the disrespect you have given to old people. Darating yun. Sapagkat hindi madamot ang Diyos. Sabi nga ni Father Noy kanina, di ba? Pag mayroon ka pangangailangan, dumadating ang Diyos. At pag ikaw ay nagbigay, sinusuklian ito ng Diyos ng higit na mas marami. Ang Diyos ba namamahagi? Ano sabi ni Father Noy? Ang tao ang namamahagi. Ang tao. Ano ibig ko sabihin? Nakikigamit lang tayo. Hindi atin ang ating hawak. Di ba? Yung bahay, madadala mo ba yan? Yung pera? Yung sasakyan? Pagkamisan sa loob ng simbahan, sikip na sikip. Alam mong walang maupuan yung ibang tao, sumisilip na ganyan. Hindi makaupo, gusto sanang umupo sa tabi mo. Hindi makaupo, bakit? May bag na nakaupo. Di po ba? At tumitingin sa iyo, tinitingnan mo rin. Ano ngayon? Di ba? Di po ba? Hindi lang naman yan dito. Mahalaga yun na alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Ano sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta? If you are too quick to judge, you have no time to love. If you are too quick to judge, you have no time to love. Bakit? Bakit ayaw mong paupuin? Late ka eh. Late ka eh. Kung hindi ka ba late, di sana nakaupo ka. Di po ba? Pero hindi nyo alam ang kwento, bakit siya late. Di po ba, no? Hindi. My dear friends, my brothers and sisters, again, the Advent we are waiting is not the waiting of a baby Jesus, but a judge who will meet us when it is our time to go. Hope is important because without hope, there is no Advent. We hope not on ourselves, but on the goodness of God. We're invited to stay focused because everything will pass away. We need to embrace the mystery that comes with it. And we are called to pray unceasingly because faith is important in every Advent. When we speak about faith, it is not to limit God by our own limitations. Next, and because of it, we need to work
We need to work on ourselves that we may become a better person today than yesterday. Familiar sa inyo yan, di po ba, na? Becoming a better person today than yesterday. We never compare ourselves with other people. Stop comparing. Bakit? Hindi talaga tayo pantay-pantay. Sadyang may mga taong pinanganak na maganda. At may mga taong pinanganak na mas maganda. Ang bilis nyo magsabi na pangit. Diba? Some were given much, others were given more. Nobody was given less. Kaya walang pangit. Merong maganda, merong mas maganda. Diba? But to whom much is given, much will be required. And to whom more is given, more will be required. Kaya hindi tayo pantay-pantay. Kaya dapat hindi pantay-pantay ang hulog. Sorry for the words. Di po ba, no? Mahirap yung tinitingnan mo yung katabi mo, 20. Ako 20 din. Ano, bakit? Parehas lang ba kayo na tinanggap? Mahiya ka. Di ba? Baka bawiin ng Diyos ang naibigay sa iyo. Sabi nung isang binata, Father, ipagdasal mo naman na tumaas ang sahod ko. Sabi ko, bakit? Para malaki ang aking maibigay na tithe. Sabi ko, bakit? 10%, Father. O ano ngayon? Ang mahalaga bukas sa iyong kalooban. Pero Father, gusto ko malaki ang aking binibigay. Magkano ba binibigay mo ngayon? 500. O di alam ko na kung magkano sinasahod niya, di ba, no? 10% yun eh. Di ba ba? After 3 months, sabi niya, Father, na-promote ako. Nalakihan ko na aking binibigay. Ay, magkano na binibigay mo? 2.5. O di alam ko na kung magkano sinasahod niya. Di ba ba, no? 10% eh. After 2 years, nagkita uli kami. Ano sabi niya sa akin? Father, ang laki pala ng 5,000. Sabi ko, ano yung 5,000? Yung 10% na sinasahod, ano ngayon? Ay nangako kasi ako, magbibigay ako ng 10%, 5,000. Ang laki pala nun, Father. Sabi ko sa kanya, ba't mo pinoproblema yun? Ha? Ba't mo pinoproblema? Ano gagawin ko, Father? Nahihirapan ako magbigay ng 5,000. Ang sagot ko sa kanya, simple lang yan, Totoy. Ipagdasal nating bumalik sa dati ang sahod mo. Di ba? Bakit pag kulang, walang humpay ang paghingi? Bakit pag nadadagdagan, nagrereklamo sa pag-aabot? Di po ba? Magandang itanong yon. Yung iba sa atin, malungkot na sila'y matanda. Bakit? Gusto mo mahabang buhay. Bahagi ng mahabang buhay ang pagtanda. Sa isang misa ko sa Greenbelt, sabi ko, huwag niyong kakalimutan ang sinabi mula sa awit na kung saan life is only 70, 80 for those who are strong. Basahin niyo yan. Life is only 70, 80 for those who are strong. Merong matanda, late. Nag-homily akong ganyan. Gusto ko sana tumigil muna para sabi ko, paupuin niyo nga si nanay. Ay, hindi. Gusto niya sa harap. Ay, tinuloy-tuloy ko na lang ang homily. Pagkatapos ng misa, nagpunta siya sa Kristi. Sabi niya, naku, Father, napansin ko, na-distract kayo kanina sa homily. Oo nga po, nanay. Pasensya ka na, Father, late ako eh. Oo nga po, nanay. Eh, kasi, Father, matanda na ako eh. Marami ng masakit. Mabagal na ako. Ang dami ng gamot. Bakit ganyan, Father? Para hindi na humaba ang kwentuhan, sabi ko lang, Nay, ilang taon na ba kayo? 85 na, Father. 85. 85 na pala kayo eh. Ang dami niyo pang reklamo. Dapat nga, patay na kayo eh. Di ba?
Yung mga 70 dito, halata naman kayo dito sa taas. Oh, yung mga mukha nyo, malapit na kayo. Di ba ba? Kala nyo, ha? Pag kayo'y 80, wala na kayong karapatang magreklamo. Ano ba? Di po ba? Ano ibig ko sabihin? If you live more than 33 years old, hello, listen. If you are older than 33 years old, you have lived longer than the God-made man. Mas mahaba ang buhay mo kaysa sa Diyos na naging tao. Di po ba? 33 lang si Jesus eh. Ikaw, ang haba ng buhay mo, nagre-reklamo ka pa. Di ba? Ipagdasal natin, kunin ka na. Di ba? Huwag naman, Father. Huwag naman. Di po ba, na? Because we fail to appreciate. Bahagi ng pagtanda ang ang panghihina, malilimutin, di po ba? Nung na-stroke, hindi ko alam kung naapektuhan ang aking memory. Pero, pag may nagtatanong, Father, kilala mo pa ako? Sinasagot ko agad, hindi. Bakit ko pa iisipin ko? Sino ka ba ito? Ba't ko pa pahirapan ang isip ko? Kahit nag-iisip ako, sino nga ba ito? Hindi. Di ba? Ako po si ganun. Hindi, ang bilis ng usapan, di ba? Kasi tayo, hindi natin matanggap. Kaya ang daming kuya. Di ba? Kuya mo ba talaga yan? Hindi Ate. Ate mo ba talaga yan? Hindi. Kasi hindi mo na maalala ang pangalan. Di ba ba na? Sis! Di ba sa loob ng simbahan? Sis! Magkasama kayo sa Mother Butler, magkasama kayo sa CWL. Sis! Bakit? Hindi mo na maalala ang pangalan. Di ba? Tanggapin natin. Kaya nga palagi ko yung sinasabi, ang alin? In spite of our age, God remembers our name. And in spite of knowing our sin, God calls us by our name. Let me repeat that. God knows our sin, but He continues to call us by our name. And what is the opposite? Satan knows your name, but he calls you by your sin. Advent gives us hope that in spite of my sinfulness, God continued to call me by my own name. Not because I am worthy, but because it is by His grace. Ano yung grace? Grace is enjoying the benefits we do not deserve. Grace is enjoying the benefits we do not deserve. Do you deserve a long life? No. Do you deserve healing? No. Do you deserve a blessing? No. What do you deserve? What do you deserve? The punishment due to your sin. Tama po ba? And that is what we call mercy. Mercy is being spared from our punishment. Inuulit ko, grace is enjoying the benefits we do not deserve. And mercy is being spared from the punishment we deserve. Bakit hindi ako napaparusahan sa aking mga kasalanan? Dahil ang Diyos ay sadyang mahabagin. Kailan ka mangungumpisal? Kung kailan naghihingalo ka na. Marami sa atin, kung kailan hindi na makapagsalita sa katatawag ng pari para magpapahid ng langis. Di po ba, ano?
habang kayo nakakapagsalita, mangumpisal kayo, lalong-lalo na ngayong Adbyento. Mayroong kumpisalang bayan, di po ba, no? Mayroong kumpisalang bayan dito, doon pa sa ibang parokya mangumpisal. Kasi di sila kilala ni Father. Di po ba? Pag kumpisalang bayan sa Maynila, ay ako, hindi ako nakaupo sa confessional, sa labas. Bakit? Pag sa labas ka, pag face-to-face, kokonti nakapila. O si Father Dave, ay ayaw ko dyan, makikilala niya ako. Pero pag nandun ka sa loob, haba ng pila. Di ba? Bakit ba? Hindi naman yan matatanda ng pari. Hindi yan natatanda ng pari. Ang mahalaga, mapatawad ka ng Diyos, di po ba, sa pamamagitan ng pari. Samantalahin sa panahon ng Adbyento, ang pangungumpisal. Ikumpisal mo ang kasalanan mo, hindi ng asawa mo. Yung iba kasi nangungumpisal, ang kasalanan po ng mister ko, hindi, ikaw. Wala pa akong kasalanan, yung katulong na lang, Father, hindi, ikaw. Father, wala akong kasalanan. Yun ang malaki mong kasalanan. Wala kang kasalanan, di ba? No? Sabi nga nung pag-Lord, bless me, Father, for I have sinned. Ano pong kasalanan nyo? Sinungaling po ako. Sabi ko, teka muna. Ngayon ba magsasabi ka ng totoo? Opo, Father. Kasi sabi mo, sinungaling ka. Ay di lahat na sasabihin mo kasi sinungalingan, di ba ba? No? Pati kasalanan. Hindi po, Father. Iba yung sinungaling sa nakapag-sinungaling. Iba yung pagkatao sa pagkakamali. Ang kinukumpisal natin ang ating pagkakamali. Di po ba, no? Magkaiba yung nagkasala sa nagkamali. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Naintindihan po ba ninyo? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Halimbawa, magtitimpla ng kape, nagpunta doon sa dispenser, daldal ng daldal, nilagyan ng tubig. Nung hinahalo, hindi mahalo. Bakit? Ang nailagay pala'y malamig na tubig. Hindi kasalanan yun. Ang tawag doon ay nagkamali. Yung nagsabing katangahan, yan ang kasalanan. Mabilis kayong maghusga. Naintindihan ninyo? Kaya tayo nagkakasala, mabilis tayong maghusga. Mga minamahal na mga kapatid, you work on yourself. If you remember the gospel about the wise virgin, 5 wise, 5 foolish. Naalala po ninyo yun? Ha? Si madalit sabi, hindi porke birhen ka, makakapasok ka sa pinto ng langit. Ano ibig sabihin ng virgin? Single-hearted for God. Maraming mga single-hearted for God. Kaya lang hindi wise. Hindi wise. Ano hindi wise? Hindi na isabuhay ang kanilang natutunan. Mahalaga sa Adbyento yun. Sabagat sa bawat Adbyento, pagkakataon nito na itama ang aking pagkakamali, baguhin ang aking pagkatao, na ako'y nagiging higit na mabuti kumpara noon. Di po ba? Every time there is an Advent, it is a second chance. It is a second chance. Kaya tigilan yung away ng away. Pag mayroon ka kamag-anak na nangungutang na hindi nagbabayad, meron kayong mga kamag-anak na gano'n, di ba? Na? Utang ng utang, di nagbabayad. Pangako ng pangako. Pag lumapit sa inyo, huwag nyo nang pautangin. Sabi ni Father Dave, pag nangutang daw ang kamag-anak na hindi nagbabayad, huwag nang pautangin. Tama yun.
Bigyan nyo na lang. Kasi alam nyo namang hindi makakapagbayad. Pag pinautang nyo, aasahan nyo kayo ibabayaran. Tama po ba? Malungkot kayo, makikita nyo. Huwag nyo na pautangin. Bigyan nyo na lang. Kasi mas mapalad pa rin ang nagpapautang kaysa sa nangungutang. Ibig sabihin, kaya kayo inuutangan ay meron kayong higit kumpara sa kanila. Kaya, huwag kayong madamot. Baka bawiin ni Lord. Di pa ba, no? Baka bawiin ni Lord. Work on yourself. It comes with the way of life. It comes with the way of life. As I've said earlier, don't be too quick to judge, because if you do it, you have no time to love. Di ba? May kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya tayong Bakit pag may nakita kayo umiyak sa loob ng simbahan, sasabihin nyo, oy, may problema yan. Di po ba, no? Madaling tanggapin yan, di po ba, no? Ay, si sister, kawawa naman, may problema sa buhay. Pero pag may nakita kayo sa loob ng simbahan nakatawa, takot kayo, no? May sayad yan, di ba? No? Di po ba, no? Eh, sa totoo naman, marami talaga may sayad sa loob ng simbahan, di po ba, no? Huwag kayo mabilis maghusga. Ano pa? You must learn to persevere when things are not happening as expected. The worst battle between ourselves is the battle between what we know and how we feel. That's the greatest battle. The greatest battle within is what we know and how we feel. Itong alam ko, kaya lang, itong nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko, gusto ko siyang tulungan, kaya lang, alam ko. Ay, di ba? Mabilis tayong ganyan eh. Mabilis. Ka-ordain ko lang, no? Ka-ordain ko lang. Tapos, kumain kami buong pamilya sa Mega Mall, sa Max. Kasama yung maliliit na pamangkin. Sa sobrang dami ng maliliit na pamangkin, hindi na nababantayan kung nasaan yung iba. Pagkatapos kumain, nawala ang isa. Sabi ng kapatid naming babae, papatayin ako ng asawa ko. Pag hindi yun makikita, ay di, buong Mega Mall, hinalughog namin. Simula basement hanggang 5th floor. Di hawak-hawak ko yung kapatid kong naglalakad, umiiyak. Umiiyak. Nagsisimula ng patay ng ilaw ng Mega Mall. Maya-maya may nagradyo. Nakita na po ang bata. Ay, nakita na. Saan galing? Nakapasok sa loob ng sinehan. Tinapos ang sine. Malay ba niya, inosente? Di po ba, no? Ay sabi ko lang sa aking kapatid, huwag mong pagagalitan, hindi naman niya alam. Di po ba? Kasalanan ba niya siya pinapasok nung nagbabantay ng ticket? Di po ba? O di, iyak nang iyak yung kapatid ko. O, kinausap, Totoy, isa ka galing. Ba't mo iniwan si mama? Di ba ganyan? Ano? After 1 week, may tumawag sa parokya. Pwede po ba makausap si Father Dave? Alam niyo kung saan ako naka-assign? Sa Taguig. Ano po yun? Kausapin ko po si Father Dave. Ako po si Father Dave. Sabi ba naman niya kagad sa akin, kayo si Father Dave, kabata niyong pare, hindi na kayo nahiya, naglakad kayo na may babae sa Mega Mall? Iiyak-iyak. Ano yan? Nabuntisan ninyo?
Ay di, hinayaan ko muna siyang bumangka. Maya-maya sabi ko po, yung pong babaeng sinasabi ninyo, kapatid ko po yon. Kaya po umiyak, nawawala po yung anak. At kaya po kami lakad ng lakad sa Mega Mall dahil hinahanap namin. Ang nakarating po sa inyo, babae ko. Tapos sabi niya, "Ay, sorry, Father. Hindi ko po alam ang kwento." Taga saan ho kayo? Alabang. Alabang? Alam po ninyo, nangyari yon sa Mega Mall. Napaka-chismosa niyo. Pagkamisan, kailangan nilang marinig yun eh. Di po ba, no? Kaya bago kayo magsimulang magkwento, don't judge. Don't judge. Judging our brothers and sisters will never make us a better person. Again, Advent is not just a waiting for a child to come, but the return of the judge. The return of the judge. We hope in God, not on ourselves. We hope because without hope, there is no Advent. We hope on the Lord. That's why we need to stay focused. We need to embrace the mystery that comes with the Advent. We learn to pray unceasingly, for faith is important, and we should not limit God by our own limitation. We need to work on ourselves, not only in the things we do, but how we live our lives. Not only how we live our lives, but how we deal with one another. Do not forget that the greatest battle is the battle between what we know and how we feel. You do not know. There are a lot of things we do not know. Instead of judging your priests, pray for them. Instead of judging your priests, pray for them. Tanggap namin yon. Pag bata ka, amoy pari ka. Pag matanda ka na, paring may amoy ka na. Sino ang higit na nangangailangan? Yung mga paring may amoy na, no? Do not forget your priests, especially those who baptized you, those who officiated your weddings, those who have forgiven your sins, those who have anointed you. Nakikiraan lang tayo. Again, tingnan nyo. Pwede na tayo umuwi kasi wala nang ulan. Di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Masyado kayong nag-aalala sa mga bagay na hindi naman dapat isipin. Muli, kung kayo'y inaanyayahan ng Diyos na tumalon sa isang bundok, manalig kayo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Bibigyan ka ng pakpak o sasaluhin ka ng Diyos. Sana po, sa Adbyentong ito, ay maging kakaiba. Maging kakaiba. Ano po ang palagi kong paalala? Kung hindi ka ang dahilan ng pagtawa ng ibang tao, sana hindi ikaw ang dahilan ng kanilang pagluha. Kung hindi ka ang dahilan ng kanilang kasayahan, sana hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kalungkutan. Kung hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kalakasan, sana hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kahinaan. Kung hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kasaganahan, sana hindi ikaw ang dahilan
ng kanilang kahirapan. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa ay pwedeng maging dahilan. Kung hindi ka ang dahilan sa pagpunta ko sa langit, huwag mo akong kakaldad ka rin sa impyerno. Di ba? Pag tinanong mo mga bata, anak, bakit ka naman bagsak? Ang hirap magpaaral ngayon. Ano sagot ng mga bata? Ma, huwag ka na magalit, marami naman kami. Ha? Ganun ba yun? Porke marami, okay? Nasa impyerno ka. Uy, ba't ka nandyan? Lord, huwag ka na magalit, marami naman kami. O, nagsama ka pa. Di ba, ano? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Sabi nga nila, Father, anong pwede mong kainin? Ang sabi ng doktor, basta masarap, hindi pwedeng kainin. Bakit ako nag-iingat sa aking pagkain? Hindi dahil gusto kong humaba ang buhay. Gusto kong magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng panibagong buhay. Our goal is not to live long, but to live well. Keep that in mind. Our goal is not to live long, but to live well. And there is nothing more well than doing the will of God. What is that, Father? You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You clothe the naked. You visit the sick. You welcome strangers. Di po ba? You bury the dead. Kaya ngayong Pasko, maganda yung kung meron kayong mga damit-damit na hindi nyo naman ginagamit, pamigay nyo na. Ano balak nyo dyan? Di ba? Sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, kung meron kang damit na hindi nagagamit sa iyong tukador, may mga taong naglalakad ng hubad kasi ang damit na para sa kanila nasa iyo. Kung marami kang sapatos, tsinelas na hindi mo nagagamit, may mga taong naglalakad ng iyapak dahil ang kanilang mga panyapak nasa iyo. My dear friends, my brothers and sisters, why I'm sharing this to you? Because we are not getting younger. If you have still the power to give, give. Don't wait for the day when your hands are too weak that what you have will be taken away from you. And lastly, do not forget, what is really important is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. What really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Di ba? Kaya bago ka matulog mamaya, sabihin mo sa mister mo, halikan mo, yapusin mo. Di ba? Magpaalam ka sa kanya. Para pag ikaw ay nawala, mamimiss ka niya. At sasabihin ni mister, bakit? Nagpapaalam ka na ba? Ang sagot doon, Mrs., hindi. Baka lang ikaw ang mauna. Anong sikreto? Love the person. Love the person. So that it will be difficult for him to go. Pag naglilipatan, yung isang diocese maglilipatan na eh. Kami naglipatan na kami last year. Hindi ko alam sa inyo. Ano ang sikreto? Mahalin ninyo ang inyong kura paroko. Mahalin nyo na sobra. Para pagdating ng lipatan, mahirapan siyang umalis. Kasi mahirap yung pagdating ng lipatan,
Yung kura paroko, ang tagal naman. Lipat na, di ba, no? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. At palagi ko yung sinasabi, pag hindi mo pa nasasabing, ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Ang hirap mong mahalin, kung hindi mo yan nasasabi, baka hindi ka pa nagmamahal. Ay, 8:00 na. 1 oras at kalahati lang ako. Mga minamahal na mga kapatid, I pray that you will have more Advent, but a meaningful one. Even though life is short and death is certain, we cannot limit God by our own limitations. Allow me to pray for you. Bow your heads and ask the Lord to bless you and your family. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagtawag mo sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya. Ang marinig namin ang dapat naming marinig. Makita namin ang mga bagay na dapat naming makita. Panginoon, tulungan mo kami at turuan mo kami. Idulog ang ibang tao, hindi lang aming mga sarili. Itinataas po namin ang kaparian ng Diocese ng Cabanatuan. Lalong-lalo na po ang aming kabunyian. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pagiging isang simbahan. Mahina, makasalanan, ngunit pinuspos mo ng iyong habag at pagpapala. Hipuin mo po ang bawat isa na naririto, gayon din ang mga nakikinig sa amin sa gabing ito. Nawa po'y ingatan mo sila, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo ang bawat isa sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa kanilang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko po ang bawat pamilya, saan man naroroon. Nawa po'y pagharian mo sila ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan, mag-asawang tapat sa bawat isa, magagalang na anak sa kanilang mga magulang. Panginoon, batid mo ang mga panalangin ng bawat isa, kayo na po ang magkaloob. Naway may pagkaloob mo sa kanila kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang aming patron San Nicolas de Tolentino, pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Father Dave.